Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Malulusutan pa kaya ng pamilya De Leon ang kasalanang ginawa ni Ino? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Lumutang na ang testigo sa panig nila Lilet na makapagpapatunay na hindi si Lilet ang sospek sa pagpatay kay Attorney Meredith, kundi si Ino De Leon. Napatunayan ito ng testigo nang makita mismo ng dalawang mata niya ang itsura ng kahinahinalang lalaki na nagmanman sa bahay nila Attorney Meredith. Lumakas ang kutob ni Kurt na si Ino ang may gawa ng yon kay Attorney Meredith matapos ipakita ni Kurt ang larawan ni Ino at kumpirmahin na si Ino nga ang nakita niya. Ngunit wala silang sapat na ebidensya, bukod tanging ang salaysay lang ng testigo ang meron sila Kurt. Kaya kahit pa nga malaman ni Kurt na may kinalaman si Ino, ay nagdadalawang isip pa rin si Kurt dahil wala silang sapat na ebidensya. Alam na ni Ka Lorena na unti-unti nang nabubunyag ang sikreto nilang mag-ina dahil nakakuha na ng testigo ang kampo nila Lilet. Kaya takot na si Ino sa maaaring mangyari kung sakali na malaman na ng lahat na si Ino talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. Ayaw makulong ni Ino, kaya lalong gagawa ng paraan si Ka Lorena para hindi makulong si Ino. Dagdag pa ang galit ni Constantino. Ilang beses na raw niyang pinagtakpan ang kasalanang ginagawa ng anak na si Ino mula sa panrerape kay Trixie at ngayon naman ay ang pagpatay kay Attorney Meredith. Hindi na alam ni Constantino kung ano ang tamang gagawin. Masyado ng maraming kasalanan si Ino sa batas na lagi na lang niyang nalulusutan dahil sa tulong at pagkukonsinti ng sarili niyang magulang. Makakalaboso na raw talaga ata ang anak nilang si Ino dahil may testigo na si Lilet at isa pa ay may nakakaalam na nagtago si Ino ng damit niyang may dugo sa itim na plastic nung araw mismo na namatay si Attorney Meredith. Kaya maraming revelasyon at maraming sikreto ang mabubunyag, lalong-lalo na ang pagpapakaplastik ni Ka Lorena kay Lilet para lang ipagtakpan ang kasalanang ginawa ng anak na si Ino. Samantala, si Attorney Renan ay hindi pa rin kumbensido sa salaysay ng testigo nila. Hindi raw kaakit-akit at kapanipaniwala lahat ng sinabi ng witness nila dahil kulang pa sa ebidensya. Kaya hindi pa maipapangako ni Attorney Renan dito kay Eira na maipapanalo niya ang kaso na hawak niya ngayon. Maaaring ito na nga raw ang makakapagpatalo kay Attorney Renan dahil unti-unti nang naglalabasan ang testigo at mga ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Lilet. Dagdag pa ni Eira na akala mo hindi abogado dahil sa mga ginagawang kasamaan. Kahit na binalaan na siya ni Attorney Renan na wag gagawa ng mga bagay na makakapagpatalo sa laban nila dahil lalong hindi nila makukuha ang hustisya kapag kumilos ng madumi si Eira. Ayaw ni Attorney Renan na madungisan ang iningat-ingatan niyang pangalan ng dahil lang kay Eira. Kaya hanggat maaari raw ay huwag pairalin ni Eira ang galit niya at hayaan ang korte ang magdesisyon kung may kasalanan talaga si Lilet. Araw na nga ng paglilitis, naghanda na ang lahat para sa paglilitis kay Lilet. Kinakabahan si Tinang Ses sa magiging resulta ng unang araw ng paglilitis ni Lilet. Hindi kasi mapakiusapan ni Tinang Ses si Constantino. Nakausapin si Eira na iurong na ang kaso laban kay Lilet. Pero nagtitiwala naman si Tinang Ses
kay Lilet at kay Kurt na kayang-kaya nilang ipanalo ang kaso sa korte kahit silang dalawa lang. Kahit ilang beses pang ipagdiinan ni Eira na si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith, naniniwala sila Tinang Ses na hindi kayang gawin ni Lilet ang binibintang sa kanya. Kaya sa araw ng paglilitis, oras na para ipagtanggol ni Kurt si Lilet sa korte. Ganun rin si Lilet. Handang-handa na silang harapin ang mga paratang kay Lilet. Hindi rin nagpatalo si Attorney Renan kay Kurt, kahit ang pinaglalaban pa lang naman nila ay ang pagbibail nitong si Lilet. Hindi pumapayag si Eira sa gustong mangyari ni Lilet at Kurt. Hindi raw po pwedeng hayaang nakakalat lang sa labas ng kulungan ng isang kriminal na katulad ni Lilet. Kaya naman pinaglaban ni Kurt na hindi pa napapatunayan na kriminal si Lilet. Kaya wala silang karapatan na tawaging kriminal si Lilet. Uminit ang sagutan sa korte, lalo na nang ilabas na at hiharap sa korte ang witness nila Eira na si Evelyn. Nanginginig sa takot si Evelyn. Nakokonsensya na siya habang tinuturo si Lilet na siya talaga ang nakita ni Evelyn na pumatay kay Attorney Meredith. Hindi napigilan ni Tinang Ses na hindi punahin ang deretsahang pagtuturo ni Evelyn sa anak-anakan niyang si Lilet. Kaya tumaas ang tensyon sa loob ng korte. Nagsisigaw si Tinang Ses at nagalit naman ang judge. Awatin raw nila ang nasa panig ni Lilet dahil mapipilitan raw ang judge na ipatigil ang hearing ngayong araw. Kaya nilapitan agad ni Ramir at Kurt si Tinang Ses para pakalmahin ito. Huwag raw hayaan ni Tinang Ses na lamunin siya ng galit dahil mapapahamak lalo si Lilet sa korte. Hayaan lang raw si Evelyn na ituro si Lilet dahil lalabas rin ang totoo. Samantala, hindi nagpatalo si Lilet. Si Lilet naman ang sumunod na nagtanong kay Evelyn. Gisang-gisa si Evelyn sa lahat ng tanungan ni Lilet. Halos mautal-utal na si Evelyn sa galing magtanong ni Lilet. Walang masagot si Evelyn dahil alam niyang nagsisinungaling lang siya at binayaran lang para idiin si Lilet. Nagtataka naman si Attorney Renan sa kinikilos ng testigo nilang si Evelyn. Nararamdaman niya na parang may kakaiba sa testigong hinarap nila sa korte. Parang may mali at hindi nagsasabi ng totoo si Evelyn. Kaya dito ay hahanap ng paraan si Attorney Renan para malaman ang totoo. Kailangang mapangalagaan ni Attorney Renan ang pangalan niya. Kaya hindi siya pupwedeng basta na lang maniwala sa kokonting ebidensya nila. Paano pa kaya malulusutan ng pamilya De Leon ang kasalanang ginawa ni Ino? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.